Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Pag-aalis ng apelyido ng asawang Hapon matapos ang matagal ng diborsyo. Maraming Pilipina ang gumagamit ng apelyido ng kanilang asawang Hapon pagkatapos ng kasal. Ngunit kapag nagkaroon ng diborsyo sa Japan at lumipas na ang maraming taon, may mga pagkakataong nais na nilang alisin ang apelyido ng dating asawa at bumalik sa kanilang dating apelyido. Mahalaga na maunawaan na ang proseso ay maaaring magkaiba, depende kung ang diborsyo ay nairehistro rin sa Pilipinas o hindi. Ano ang kalagayan pagkatapos ng diborsyo sa Japan? Sa Japan, kapag opisyal nang nairehistro ang diborsyo sa City Hall, legal nang hiwalay ang mag-asawa sa ilalim ng batas ng Japan. Gayunpaman, kung ang isa sa mag-asawa ay Pilipino, hindi otomatikong kinikilala sa Pilipinas ang diborsyong isinagawa sa ibang bansa. Dahil dito, maaaring diborsyado na ang isang Pilipina ayon sa batas ng Japan, ngunit sa rekord ng Pilipinas ay kasal pa rin ang kanyang status. Kailan maaaring alisin ang apelyido ng dating asawang Hapon? Kung nais ng isang Pilipina na alisin ang apelyido ng dating asawang Hapon at bumalik sa kanyang maiden name, kadalasan kailangan munang maayos ang kanyang civil status sa Pilipinas. Kung ang diborsyo ay nangyari sa pagitan ng Pilipino at Hapon, karaniwang kinakailangan ang proseso ng recognition of foreign divorce sa Pilipinas. Ito ang legal na proseso kung saan kikilalanin ng korte sa Pilipinas ang diborsyong nangyari sa ibang bansa. Kapag may final na desisyon na ang korte at naitala na ito sa PSA, saka maaaring ma-update ang civil status at mga dokumento. Bakit mahalaga ang recognition of foreign divorce? Kung walang recognition of foreign divorce, maaaring lumabas pa rin na kasalang tao sa PSA. Maaaring magkaiba ang pangalan sa iba't ibang dokumento. Maaaring magkaroon ng problema sa passport renewal. Maaaring magkaroon ng problema kung magpapaksal muli sa hinaharap. At maaaring magkaroon ng issue sa mana at iba pang legal na usapin. Mga dokumentong karaniwang kailangan. Maaaring kailanganin ang mga Japanese Divorce Certificate, konsekutuho ng dating asawa, marriage certificate mula sa PSA, birth certificate mula sa PSA, mga opisyal na salin sa Ingles kung kinakailangan or translation, mga dokumentong may apostil kung kinakailangan. Maaaring magbago ang eksaktong requirements depende sa kaso at sa abogado na hahawak nito. Paano kung matagal nang diborsyado? Kahit 10, 20, o higit pang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang diborsyo, maaari pa ring magsampa ng recognition of foreign divorce. Walang simpleng batas na nagsasabing nawawala ang karapatan dahil lamang sa matagal ng panahon ang lumipas. Marami pa ring kaso kung saan matagal na ang diborsyado sa Japan, ngunit ngayon lamang inaayos ang record sa Pilipinas. Pagpapalit ng passport. Kapag naayos na ang record sa PSA, matapos ang recognition of foreign divorce, maaaring mag-apply ng bagong passport gamit ang maiden name. Karaniwang hihingi ng passport authorities ang updated PSA records, ang court order, certificate of finality, annotated marriage certificate, at iba pang dokumento maaaring hingi ng passport office. Kung biyuda na at diborsyada na rin noon, may mga sitwasyon na ang dating asawang Hapon ay namatay na pagkatapos ng diborsyo. Sa ganitong kaso, mahalaga pa ring suriin ang record dahil maaaring diborsyado na sa Japan, kasal pa rin sa record ng Pilipinas, at hindi pa nairehistro ang pagkamatay sa Pilipinas. Ang bawat sitwasyon ay may kanya-kanyang legal na proseso, kaya mahalagang ma-review ang mga dokumento.
Sa kabuuan, ang pag-aalis ng apelyido ng dating asawang Hapon matapos ang matagal ng diborsyo ay kadalasang nakadepende sa pag-aayos ng civil status sa Pilipinas. Kung ang diborsyo ay legal na naisagawa sa Japan, ngunit hindi pa kinikilala sa Pilipinas, karaniwan kinakailangan muna ang recognition of foreign divorce bago tuluyang maibalik ang maiden name sa mga opisyal na dokumento. Kung nais mong gamitin muli ang iyong dating apelyido sa passport, PSA records, at iba pang legal na dokumento, mahalagang masimulan ang tamang proseso upang maging pare-pareho ang iyong record sa Japan at Pilipinas. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.